sa pulo ng Malta. Ang kasaysayan na ating tutunghayan ay nagsimula sa isang bagyo. May bagyo, si Paul ay nakasakay sa isang barko, siya ay dadalhin sa Rome dapat ng mga kawal, pero nagkaroon ng bagyo. So, nagkaroon ng lockdown sa barko. In other words, that barko could be considered one big lockdown place in the middle of the ocean. Kasi hindi ka pwedeng lumabas, nandun ka lang sa loob. There's a lockdown feeling, natural. Kasi talaga namang maraming lockdowns sa buhay. Iba-ibang lockdown. It's part of life. Ngayon, isang lockdown na nangyari sa island of Malta. Acts 27:33-34. Nang mag-uumaga na, silang lahat ay hinimok ni Pablo upang kumain. 14 na araw na ngayong kayo'y hindi kumakain dahil sa pagkabalisa at paghihintay. Kumain na kayo. Kailangan ninyo ito upang kayo makaligtas. Hindi mapapahamak ang sinuman sa inyo. So si Pablo ay nagkaroon na ng concern sa mga kasabay niya sa barko kasi sa kanilang worry, sa kanilang anxiety, sa kanilang fear, dahil ang tanggal ng sinisiklot-siklot ng mga alon ng kanilang sasakyan, 14 na araw na palang hindi kumakain yung mga tao. Siguro, sisik. Pagkatapos, concern na, o yan na, lulubog na tayo, o yan, tataog tayo. Inabot na ng 14 na araw na hindi sila kumakain. Ang nahalaga, Paul, makakain sa inyo. Wala sa inyong mamamatay ni isa. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kumain na kayo. So, sa buhay natin ngayon, sa ating sariling lockdown, naka-lockdown sila sa barko nila, eat, basta may makakain. No need na hindi kumain o hindi makakain dahil lang may bagyo at sa buhay natin dahil lang may lockdown. Yung iba naman may lockdown tapos wala pang ganang kumain, walang ganang matulog, laging puyat, laging wala sa sarili, laging nangangalumata, mahina ang katawan. That is not the way to survive a lockdown. That is not the way to survive a quarantine. Kailangan kumain. Hindi kailangan hindi kumain. Kasi kahit naman magutom ka, may lockdown pa rin. Kahit magutom ka dyan, meron pa rin quarantine. Kahit ka mapuyat, mag-alala, hindi makatulog, meron pa rin quarantine. Matatalo ka lang kasi hihina ang iyong katawan. Dapat nga palakasin mo yung katawan para pagkatapos sa quarantine na ito, nagtatatalod ka, malusog kang lalabas ng bahay at magtatrabaho uli, babalik sa mga ginagawa na hindi nagagawa ngayon. Hindi kailangang hindi gumawa ng dapat at kaya dahil sa pagkabalisa o dahil sa paghihintay. Kung naghihintay tayo kung kailan matatapos ang quarantine, dapat may ginagawa tayong productive, fruitful, para hindi sayang yung oras. Dapat pinapalakas natin ating katawan. Dapat pinapalakas natin ating loob. At ganoon din ang loob ng kapwa at katawan ng kapwa. Yung naghahanda tayo na lumabas mula dito sa lockdown na ito. Hindi yung parang dahil lang may lockdown, unti-unti mo nang pinapahina ang iyong sarili, tinatakot ang iyong isip, humihina ang iyong katawan. Hindi ka nga makakalabas sa lockdown yan. Baka nga tapos na yung lockdown, tapos na yung quarantine. Ikaw, nakahiga ka pa dyan dahil humina na ang iyong katawan. Kaya mahalaga, huwag nating hayaan na yung lockdown at quarantine ay palilimin ang ating isip, alisan tayo ng pag-asa, alisan tayo ng sigla, at yung hindi na nga natin gustong sitwasyon, dagdagan pa natin ang mas ayaw natin, yung tayo yung magkaroon ng kasakit. So, hindi kailangan na dahil lang merong pinoproblema tayo, may hinihintay tayong katapusan nitong ganitong mahirap na period,
pati pagkain mo at pag-aalaga mo sa iyong sarili, mapabayaan pa. In fact, natutuwa nga ako dun sa iba na ang dami nilang pinopost ng mga picture ng niluto nila ngayon, kakainin nila bukas. Ibig sabihin, nililibang nila kanilang sarili bukod sa pinapakain nila ng tama. Humahanap sila ng ligaya, humahanap sila ng saya. Hindi naman ibig sabihin nun, pinagyayabang nilang may masarap silang pagkain, na meron silang pambili ng pagkain. Paraan din yun para tayo malibang, para tayo sumaya, at makasurvive ng one more day, for another day, hanggang matapos ito. Day to day, ang ating pagpapalakas sa ating loob, ang pagpapasaya sa ating puso, at pagpapalakas sa ating katawan. Pag dramatic na nga ang situation, huwag nang dagdagan pa ng additional drama. Magiging heavy drama na yan. Kaya kailangan we should find comic relief, maghanap tayo ng ikakatawa natin, ikatutuwa. Hindi sa binabaliwala natin ang nararanasang hirap ng kapwa. Pero wala namang maitutulong kahit magmukmuk ka dyan. Kahit hindi ka kumain, kahit ka mapuyat, wala rin tulong yon. So palakasin mo na lang yung katawan mo, yung isip mo, at ng iyong mga kasambahay. At kung makakatulong ka pa sa kapitbahay, hindi mabuti. So sabi ni Paul, do not worry for your life. Huwag palakihin ang sunog, huwag palakihin ang issue. Ang issue lang ay may bagyo, baka kailangan magtapon tayo ng mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Pero huwag nyo nang isipin na kayo man ay lulubog niya sa tubig na yan. Sabi ni Paul, hindi kayo masasama dyan. Mga gamit-gamit lang, mga tinatangkilik, but your life will be kept safe. Yun ang assurance ni Paul sa kanyang mga kasama sa barko. Acts 27:35. At pagkasabi nito, kumuha siya ng tinapay at sa harapan ng lahat ay nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso ang tinapay at kumain. Ang dami niya yung papakainin. Pinagpira-piraso niya ang tinapay at ang lahat ay kumain. Another lesson para sa atin ngayon, share food pag lockdown. Huwag mo lang salohin. Kung meron tayong pwedeng bigyan, kapitbahay, share natin. O kaya malayo, pwede natin puntahan. Meron tayong pass, o kaya ay kaya natin, edi gawin natin. O meron kang pwedeng padalhan ng pera, padalhan mo para may maibili sila ng kakainin nila. Basta share food pag lockdown. Kasi merong mga walang naitabi at wala na silang kakainin. Acts 27:36-38. Lumakas ang loob ng lahat at sila'y kumain din. Kaming lahat ay 276 na katao. Nang mabusog sila, itinapon nila sa dagat ang kargang trigo upang gumaan ang barko. So napakahalaga ng ministry ni Paul dito sa lockdown. Lahat natatakot, lahat naninervyos. Pero nang nagsalita siya, sa inyo kumain kayo, hindi kayo maano. Mga gamit lamang natin ang madadamage pero ang buhay nyo hindi. Lumakas ang loob ng mga tao. Mahalaga kasi mga kapatid, sa ganito mga panahon, yung may lockdown, may quarantine, may bagyo, dapat pinapalakas natin ang loob natin at ang loob ng kapwa. Hindi yung ang gagawin mo pa, papahinain mo pa yung loob niya. Natatakot na nga, tatakutin mo pa lalo. Marami na nga siyang pangamba, dadagdagan mo pa, ayan na yung alon, may malaking alon, kita nyo ba, paparating na yung alon. Ano magagawa mo? Maiiwasan mo ba yung alon? Kumapit ka na lang at kung dumating yung alon para hindi ka tumalsik. Pero useless, napahinain mo ang loob mo at idamay mo pa yung kapwa. Yung nangihina na nga yung loob mo, tapos de-verbalize mo pa, sasabihin mo pa sa iba. Meron tayong ministry para magpalakas ng loob ng isa't isa, hindi magpahina. Meron tayong ministry, hindi lamang yung drama mo ang ipalabas mo sa entablado. Kung kailangan itago mo yung drama mo kasi makakasira lang ng loob, itago-tago mo muna yan. Ministry yun. Malasakit sa kapwa. Huwag na nating dadagdagan pa yung dinadala na nila ng mga bigatin. At sabi niya, ang dami-dami namin, kumain ng lahat, at nung lumakas, nagkaroon ng huwisyo, nakapag-isip-isip, ginawa ang tama, itinapon ang cargo para gumaan ang barko imbes namang lumubog. Nakapag-isip na mabuti noong ang mga tao ay nabusog. Fear and depression could be caused and aggravated by hunger, by malnutrition, or undernutrition, undernourishment. Kaya sa ganito mga panahon mga kapatid, maraming nade-depress, siguro hindi balance yung diet.
Kasi may mga nagsasabi na pag may ibang uri ng pagkain ang kulang sa diet mo, ang nagiging effect, lumulungkot ka, nade-depress ka, humihina ang iyong loob. Kaya siyasatin natin kung ano yung diet natin. Hindi daw mabuti yung mga maaalat na pagkain masyado pagka ganitong panahon. May ginagawang negative sa katawan natin yon. Yun din sobrang mga matatamis. Ang mahalaga kung kaya nating magkaroon, fresh vegetables, fresh fruits, at sana maiwasan yung puro delata. Sa ibang mga lugar, wala nang maiwasan kasi delata na lang ang pagkain. Di salamat, merong delata. Pero tuwing may pagkakataon, kumain kahit talbos, kumain kahit prutas, para hindi laging delata. Mga itlog naman hindi naman mahal bumili ng itlog, hindi naman considered delata yan, hindi sa preserved, nutritious, delicious. Gumawa tayo ng paraan ng kinakain natin as much as possible, as much as our budget will allow, as much as availability of food stuff is concerned, makakain tayo ng tama. Pag hindi tama ang kain, pag overfed or underfed, undernourished, overnourished, malnourished, lahat yan may effect sa brain. At ang madalas magiging effect, depression, sadness, feelings of hopelessness. So sa abot kaya, kumain ng pinakatama, especially pag lockdown. At magpakain sa kapwa. Para sila man, hindi sila mabaliw, hindi sila ma-depress, hindi sila malungkot. To make a long story short, nasadlak si Paul at ang kanyang mga kasamahan sa isang pulo. Their ship ran aground. Acts 28, 1-2. Nang makaligtas na kami, naalaman namin ang pulong yun ay tinatawag na Malta. So, lockdown, Malta naman ang chapter ng kwento natin. O better, Quaran na lang. Quaran, Malta. Kasi hindi naman talaga total lockdown yun. Pero meron din yun na pagka-quarantine in effect. Kasi island yun eh. Hindi ka naman pwedeng umalis dun. Lalo't may bagyo. Napakabuti nang ipinakita sa amin ng mga taga ron sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. O nakita natin ang kabutihan sa mga inaabot, sa mga naabutan ng quarantine, sa mga naapektuhan nito. Tumanggap sila ng kabutihan mula doon sa islanders. Yung mga tao ng pulo na yon, inasikaso sila, nagsigapan ng apoy para hindi sila ginawin. Talagang matulungin yung mga tao. Acts 28, 7-10. Ang pinuno ng pulong yon ay isang nagngangalang Publio. At malapit sa lugar na yon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. So they experienced hospitality at nagbigay sila ang mga taga-island ng hospitality sa mga nakwaran. Napakagandang lesson sa atin yan at hindi siguro kailangan idikdik pa sa atin ngayon na kung may mga nakwaran na lockdown, kahit tayo man ay na lockdown, kung kaya nating tumulong, tumulong tayo. That's the way humanity survives. And that is the way that we become instruments of God's goodness. Verse 8. Ang ama ni Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at dysenteria. Kaya ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. So, ang nagbigay ng tulong, si Publio, ay nabigyan ng tulong ni Pablo. Ang tumulong ay natulungan. Higit-higit pa dahil buhay ang humaba, buhay ang lumawig, buhay ang nasagip mula sa nakaambang kamatayan. What you give, you receive. Kahit di mo sadya. Basta, hanggang kaya, laging magbigay sa nangangailangan. Walang ideya si Publio na nung kinupkup niya sila Paul for 3 days, pinakain siyempre yan, housed. Wala siyang ideya na may mapapala siya. Kasi anong mapapala niya? So, ay pinadpad doon ng bagyo. Lumubog na sa tubig lahat ang kanilang cargo, wala na silang kayamanan. Gutom pa nga sila at giniginaw. Tinulungan niya, wala siyang ideya na meron pala siyang mapapala. At yun ay nandun pala si Pablo, na nanalangin lang ay gumaling ang kanyang ama. At alam mo naman si Pablo, mahilig din yan magpayo ng mga practical tips kung paano gagaling sa mga sakit. So hindi natin alam kung nagbigay din siya ng mga additional
tips na ganyan. Nagreseta ba siya ng ganitong halaman, ng ganitong inumin? But ang point, gumaling bigla ang tatay ni Publio. Dahil siya ay kumupkop kila Paul. So, si Publio may tanim. Tanim yan kahit hindi mo intensyong umani. Aani at aani ka. Why? Because that is the law of nature. Kung anong yung itinanim, iyong aanihin. Verse 9. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ng mga taga-roong may karamdaman at sila'y pinagaling din ni Pablo. So, yung pala maraming may sakit doon. At nung nabalitaan nilang napagaling sa panalangin ni Pablo itong tatay ni Publio, dinala din nila kani-kanilang mga may sakit. Ang mga taga-isla na unang nagbigay ng tulong, ang siya namang tumanggap ngayon ng tulong. Now, it has gone full circle. Remember, everything goes full circle. The beginning is the end all the time. Gagawa ka ng masama, iikot ang gulong, ang ending niyan is the point where you started, babalik sa'yo ang masama. Gumawa ka ng mabuti. Point A. Iikot ang gulong at hindi yan titigil umikot hanggang hindi makarating sa point A na pinanggalingan. The beginning is the end at babalik sa'yo yung buti na ginawa mo. So, yung buting ginawa ni Publio, bumalik sa kanya. Yung buting ginawa ng mga taga-isla, bumalik sa kanilang lahat. Again, plant and harvest. Kung ano itinanim, siyang aanihin. Ganyan din kahit sa sariling puso at isip. Magtanim ng good positive thoughts at umani ng good positive thoughts. Mag-isip ka ng nakakalungkot, magiging kang malungkot. Mag-isip ka ng nakakatakot, sagutin nyo ito, Eddie, magiging ka ring takot. Stress ka ng kapwa, o sagutin nyo, Eddie, may stress ka rin. Sa lupa, itanim ang ibig anihin. Sa puso ng kapwa, itanim din ang ibig anihin. At sa sariling katawan at isip, itanim ang ibig anihin. Kapatid, gusto mo sumaya? Hindi ang itanim mong thought sa utak mo ngayon yung masaya. Gusto mong matakot? Magtanim ka ng nakakatakot na ideya. Gusto mong nervyusin? Magtanim ka ng nakakanervyos na ideya sa iyong puso. Gusto mong ma-stress? Alam mo na. Kung anong itinanim, siyang aanihin. Kung ano rin tinatanim mo sa utak ng iba, tinatakot mo sila, matatakot ka rin. Nangi-stress ka, mai-stress ka rin. Yan ang basic law of nature. What you plant, you harvest. So you can choose what you harvest by choosing what you plant. Verse 10. Binigyan nila kami ng maraming regalo at nang paalis na kami, ay binigyan pa nila kami ng aming mga kailangan sa paglalakbay. So ano nangyari dito mga kapatid? Bigayan. Dapat ba't sila doon, yung mga taga-island, gumawa ng mabuti, ginawa din sila ng mabuti, at ginawa uli sila ng another mabuti. At hindi natin alam kung nagpadala pa sila uli ng another ganti doon. Hindi tumitigil ang ikot ng gulong eh. Pag nagpasimula ka ng gulong na maganda ang takbo, maganda ang balik. Pag pangit ang simula, pangit ang balik. Dumarami ang biyaya pag pinaghahati-hatian. Nagsimula kasi si Paul eh. Naghati-hati siya ng tinapay, pinakain niya yung mga tao. At lahat sila ngayon nakinabang. Magpalakas ng katawan at loob ng kapwa. At ang magiging katumbas niyan, magpalakas ng katawan at loob
ng sarili. Natapos ang lockdown, tuloy ang buhay nilang lahat. Mga kapatid, matatapos din ang lockdown na ito. Matatapos din ang quarantine na ito. Sa kasaysayan ng daigdig, ng humanidad, ng planeta, nalalampasan ang ganitong mga bagay. Tutuloy ang buhay. Ang iiwan nating record ang mahalaga. Ang iiwan natin